So, lahat ng mga Zumba instructor all over UAE, magagather yan. And then, yung mga ZES namin, yung tinawag ko sa yung ZES, Zin kami, yung ZES, pupunta sila dito, mga international presenters yon kasama kami. And then, ipaperform namin sa stage yung mga natututunan namin. So, dapat you have to know it. Ayan. Okay. Sino ang timpla natin Promising. ngayon? Si manager? si manager. Sarap ah. Nagluluto din siya ng carbonara. Carbonara? Kahapon, fresh lumpia. Carbonara. Halo, salamat daw sa carbonara. Kung wala si Caps ngayon. Wala nga. May pasok kasi siya. Hindi na nakapagpala. Welcome to Petox! Petik sa Tawanan. Kape at kwentuhan. Episode 9. Nine, na. yes. Ang galing. So, galing. wala si Cabs ngayon. Hindi siya pwedeng umabsent. So, Bawal. yan. Wala yung scaffolding namin ngayon. So, ayan. Kumusta? Ayos naman. Box palang box. Ayos naman. Bukas, may internal memo na kami, balik na po sa work. Back to work So, na. hindi na work from home. Okay. Okay naman. For 2 weeks, nag-work from home kami. Namimiss ko na rin yung upuan ko sa opisina. So, yun. Kami, hindi po sure at this point, paglabas, during this recording, wala pang tiyak Wala kung pang, babalik pa kami sa office. Baka magtatagal pa yung work from home namin. Pero good thing, no? I don't know kung sa mga nai-experience ng mga kapetoks natin. So far, for the past 3 days, medyo less na yung alarm. Nabawasan na talaga ng gusto. I hope so. I pray. I am not in the right position to comment about the situation, pero I pray and I hope na Sana maging okay na lahat. that's a sign na everything is okay. But confident naman kami, as what I mentioned before sa aming podcast, na we are very confident and we feel safe with the leadership of this country. It's really been astonishing. And yeah. Napaka-safe. Napaka-safe. Safe naman po. Ayan, so, May tanong ako sa'yo before we proceed. With the current job that you have right now, for the past 2 years, how often do you do exercise? actually, ano mo ako doon Na-cut off guard? Na-cut off guard ako doon Pero sa work kasi namin, siguro mako-consider ko naman sigurong exercise yung paglalakad. Kasi sa haba ng nilalakad ko sa office, dahil nasa loob nga kami ng airport. Siguro sa work lang ang paglalakad, siguro umabot ako ng mga 7,000 to 8,000 steps. Wow. Ganyan. Tapos sa fitness, ang kailangan is approximately at least 10,000 steps. So, kulang na lang ako ng 2,000. 2,000. So, dapat ilakad sa gabi. Oo, ilakad. Ako naman, actually, hindi talaga ako. Before, if you can see, kung friend ko kayo sa FB, medyo matipuno po yung katawan ko. And then now, medyo napabayaan na ng... Parang pag sinasabi nila, pag napunta ka sa tamang partner, sa tamang tao, doon ka nagpapabaya. So, ang exercise ko na lang talaga, kasi hindi ko dinadala yung sasakyan kapag pumapasok ako sa work. Medyo mahal kasi kung dadalhin ko, kung i-compute ko yung gasolina. So, ang ginagawa ko, nagka-carlift ako. Tapos yung pick up ng carlift, medyo malayo sa bahay. Siguro mga 6 blocks. So, yun yung parang walking ko every day. Okay. Siguro nag-ano ka rin ba? Yung sumasayaw ka rin ba? Kasi nakikita ko sa mga TikTok mo, yung sumasayaw ka Ano nga ba yung latest na ginawa mo? Yung ano? Ano yun? Hawak mo ang beat? Uy, naka 500 views ako dun. Yun talaga. Nice. Nung elementary, high school, college, member po ako ng dance troupe ng school. Nung college yun pong ginawa kong way para somehow malasan yung gastos ko. Naging, dance troupe member ng University of San Jose Recoletos. So parang naging parang ang tawag doon, yung binayaran nila yung tuition mo. 25% ng tuition. Parang scholarship. Pero ngayon siguro mga
1 minute, wala na, hingal na. Ah. Oo. Pero magandang exercise daw yan no? Magandang exercise. Magandang exercise ang sayaw. Oo, talagang gumagalaw lahat eh. Oo. Kaya nga, ngayon, sa episode natin, ang ganda ng Ganda ng segue. So, ang ganda ng pasakali natin. Kaya nga, nag-invite kami ngayon dito sa episode na ito ng isang Zumba instructor. Zumba instructor. Para mapag-usapan natin ang pagsasayaw bilang exercise. Pakilala po natin si Miss Zin Aubrey. Ayan. Welcome sa Peto. Welcome po sa Peto. Hello, magandang hapon po sa inyong dalawa. Okay. Salamat po at in-invite niyo ako for today's interview. Yeah. Okay. It is Yung sa mga hindi nakakalam na yung Zin, hindi pangalan ni Miss Aubrey, Zin Aubrey. Sa pagre-research ko, yung Zin yun yung mga tawag sa mga instructor ng Zumba. Yes, Zumba instructor. It means that licensed Zumba instructor. Hindi lang yung mga basta-basta lang. Zumba lang. Oo. Bakit kailangan po magkaroon ng license? Actually po kasi kailangan ng license para mapag-aralan mo yung tamang way ng pagtuturo ng Zumba. Kasi iniisip kasi ng maraming tao, mga viewers natin, when we said Zumba is basta sumayaw ka lang. 'Di ba? Pag nakarinig tayo ng music, galaw mo lang yung katawan mo, i-shake mo, Zumba na Zumba yun. na. Oo. Parang sa Philippines, 'di ba? But actually Zumba is a Latin dance. Oh. Yes, Zumba is, meron tayong basic na mga movement na dapat nating ituro sa mga students natin. Na yun ang pinag-aaralan namin. So kapatid yun ng mga, kasi pagkakaalam ko, sa Latin dance, meron yung mga rumba, samba, Exactly. jive. Exactly. Yung ganun. Yeah, right. But Zumba is hindi siya masyadong technical. So, for example, ang pinaka-basic ng Zumba is 4 basic movements. Which is dapat, after the warm-up, is we have merengue. After merengue, we have salsa. And then after that, recovery tayo, magkukumbia tayo. Kumbia And yung parang slow. Kumbia is up and down. Up and down. May ano yan. I can explain kung ano yung bakit may kumbia. And then yung last is yung kumbia and then reggaeton. Reggaeton is like hip-hop sa Zumba. Pero bago tayo pumunta dun sa mga specifics ng Zumba, balikan natin yung pinaka-early days mo. Paano ka nag-decide na pumasok sa pagsusumba? Kumuha ng license. Actually, Sir Rage, ano yan eh. Pag naging Zumba instructor ka, number 1 dyan is mahilig kang sumayaw. Yes. Diba? Regardless kung talagang professional dancer ka o hindi. Kasi everyone can be a Zumba instructor. Correct. Oo. Naging ang pinaka-root niyan is nag-start ako as Zumba student. Dito sa UAE. Sa Philippines, ano lang ako, parang yung sabi mo kanina, parang sa school, no? Sa school, Tapos dito, nag-member ako sa gym, and then meron akong isang instructor na na-inspire ako sa kanya. And then nakita ko na nabibigyan niya ng saya yung class. So parang ikaw minsan from the office, super hectic ng schedule mo, and then ang dami mong pinoproblema sa office. But when the time that you step in the class, makakalimutan mo na kasi True. it gives you happy hormones And then during that time, nung aalis na siya, parang sabi niya sa akin, Aubrey, sabi niya, I can see a potential na pwede ka magturo. Sabi niya ganyan, kuha ka ng license. So may doubt pa ako. Tapos sabi ko, hindi muna ako umuo nun. And then, after that, nakwento ko na kay Sir Rage kanina off-cam na nabuntis ako. That was 2017. And then, sabi kong ganyan, na-stop kasi ako nag-Zumba for some time. And then, 2017, nabuntis ako. And then, na-miscarriage ako. Kasi na-stop ako for Zumba. And then, after nun, na-miscarriage ako. So, parang na-down na naman ako. Parang na-depress ako and Na-depress ka, everything. yes. And then, bumalik sa mind ko na,
ano kaya kung itry ko yung sinabi nung dati kong instructor na Mag-license. mag-license ako. Oo. And then yun na, kumuha na ako license. The rest is history na. Ayun. May baby na ngayon or Actually, this is my second baby. Ah. Yung first baby ko is 19 years old na. Ang galing nila mag-family planning. Ang galing na. hindi ko natatanig. Pero Ngayon, kasalukuyan siyang pregnant. Yes. pregnant ka ngayon. I'm 6 months pregnant. Second one. Actually, third. Yung second is diba? Na miscarriage. So, 6 months pregnant. I'm 6 years pregnant. Ako 16 years na. 16 years. Actually, nakaka-relate ako sa sinasabi ni ma'am kasi yung sinasabi niya about happy hormones or once you step into the class, parang you will be traveled to a different, you will be brought to a different place, a different dimension. Kasi before, nasabi ko nga medyo matipuno ako. Nag-aano din ako before Rage, ma'am, sa isang gym din, FF. fitness Ganun, first. Yes. Ganun. So, yun ang parati kong schedule. First is body combat ako, and then next yung Zumba, and then next yung yoga. Wow, Diba? 3 classes. Oo, yun yung minsan pag Friday, body combat, Zumba, ta cycling. Oh. Yun yung So, iba talaga yung nadadalang Tsaka yung mga experts, 'di ba, sinasabi nila sa mga ina-advise nila sa mga taong may depression is talaga stick to exercise that. kasi parang nakaka-develop yan ng hormones sa brain mo na nakakatalo sa depression. Yes, nag-release siya ng happy hormones. unhappy hormones. Kaya nga depressed ako eh. Dapat siguro tayo Dapat ako magsayaw-sayaw. mag-exercise. Oo. Okay, ma'am. So, yun, mention mo na kanina about yung technicalities of a Zumba. Pwede ba natin i-explain sa ating mga kapetoks kung ano yung steps Ano nga na ulit yun? sinasabi Yung mo? mga steps sa mga... Actually, number 1 po kasi, pag nag-Zumba kayo, dapat meron tayong warm-up. Okay. So, yung warm-up natin is from box steps, step touch, and then yung pag-stretching natin ng upper body, after upper body natin, yung lower body natin. And then, dapat ang warm-up natin is 7 to 10 minutes. Depende kung gaano kahaba yung Zumba mo. Pero usually kasi, Zumba is 50 minutes lang naman. So, 7 to 10 minutes warm-up is okay na yon. And then, yung first 1 minute niya, hindi mo kailangan itaas ang kamay mo. Side lang lang. siya. Step, box step. Huwag mo muna siyang itataas ang kamay mo. So Yun. meron talaga siyang meron talagang procedure na Yes, sinusundan. kasi hindi natin pwedeng biglain yung mga estudyante Katawan. na natin biglang hataw agad. Kasi yung iba dun is galing yung katawan mo sa pagiging relax So, i-warm up mo from the cold water. Akala ko dati kahit anong step lang basta gumagalaw ka. Ngayon meron pala talagang specific na moves na kailangan mong gawin. So parang it's not really advisable, ma'am, to like go into a class in the middle, start in the middle. Yes. So if gusto nyo talaga ng fitness, you have to start from the very start. the Exactly. stretching. Dapat po Okay. talaga makapag-warm up kayo as much as possible. And then after nun is, 7 to 10 minutes warm up. Then papasok na tayo sa merengue. So merengue is mostly upper Ay, yung body. po yun, di ba? Yung matamis na... Merang. Merang ba? Iba. Yung lalagay Yung sa parang cake. yung tain ng bibi na sila tawag nila. So, tawag nila yun is merengue. So, usually pag merengue kasi is upper body yun, side, merengue, and then up. Tapos yun yung may sinatawag na tayong, yung beto shuffle. Yung mga nakikita Dito mong naman sa ganyan. merengue, medyo Upper body. Ang tutok niya is Medyo upper mataas body. na to. Mabilis-bilis na rin ang- Bumibilis na siya. okay. Oo. Pag sabi yung merengue, medyo intense Intense na na, siya. And then after nun, bababa ka sa salsa. So Oo. salsa is yung mga... I-relax mo na naman. Oo. Kung saan mo dinidip yung nachos yun, di ba? Yeah. Hindi. Salsa. Oo nga naman. Sarsa yun. Hindi yung salsa yung may nga. kamatis na. Nakakatawa din. Puro pagkain. Ang hirap naman parang Kaya tayo hindi pumamayat eh. puro pagkain yung Relate pangalan sa ng ano niya pagkain. eh. So habang ginagawa mo yung salsa, iniisip mo yung nachos. At so salsa, yun na yung Salsa, yeah. Medyo Tapos- Buong body, buong katawan. Oo, yung more on more Lower. on lower yung sa footwork mo is yung salsa. And then after nun, bababa talaga tayo, cumbia na.
Cumbia. So, cumbia. So, yung cumbia is, ano siya, from Cuba. Yung term na yon is, kasi noong unang panahon, may history yun eh. Yung mga farmers noong unang panahon is, meron silang machete. Yung tawag nila doon is yung, parang yung, anong tawag doon? Yung, pamputol ng halaman na malaki na. Okay. Side, parang side. Oo. Basta ganon. Oo, pag ganun siya, pag ganun. yes. So, may movement ang cumbia na, ganyan. Parang So, parang pumuputol ka. movement siya na machete. Yun, dun kinukuha yung movement ng cumbia. And then, meron naman yung mga farmers din nun, for some reason, sila, kinulong sila. So, yung habang nakakulong sila, parang nakatali yung kanilang mga paa. Mga paa. Nakatanikala. And then para ma-boost yung kanilang parang hindi sila malungkot sa loob ng kulungan. May movement kaming tinatawag sa kumbya na lazy leg. So, ibig sabihin, parang nakatanikala ka, pero ang movement mo is gano'n. Kaya nakita nyo sa Zumba, may mga pag-ganong movement. Because of that, yun yung history niya. Tingnan mo si Ma'am, no? Nakaupo lang, pero ang ganda tingnan. Alam mo talagang ano siya. Thank Then you. the last part And then yung last is reggaeton. Yun yung tinatawag na dating parang mga hip-hop ng Zumba. Reggaeton. And usually, yung mga reggaeton artists natin is sila Daddy Yankee, sila Pitbull, yan. Mga reggaeton artists. Yun yung mga kinukuha naming music. So usually it lasts for 15 minutes. 50 minutes. And then ang cool down mga Cool down is yung last, yung may pre-cool down and then may cool down. So after mo naturo yung 4 basic movement ng Zumba, that's the time na pwede ka na maghalo. May Afro dance, may Afro, may belly dancing din kami. Pero very basic, hindi siya technical talaga. Tapos pwede mo, yun, minsan pwede ka maghalo ng OPM, pero dapat ihahalo mo siya specific sa Zumba steps. So yung apat na step, yung apat na sections na yun, Prerequisite required yun Required talaga na ituro yun. Pero yung after nun, kahit mag-iba na, I mean, ifo-follow din yung mga steps na nandun sa mga sa sections na yun. Yes. Pero kahit mix-mix na siya. Actually, ganito po kasi yan, Sir Rage. Di ba, may maraming genre ang dance eh. May Afro, merong tawag dito, meron siyang iba-iba. Merong belly dance, di ba? Sabi ko nga. Kasi meron kaming monthly na binabayaran. Yun yung tinatawag namin na Zin Network. So, yung application na yon all over the world yon. Lahat ng mga licensed Zumba instructor, meron sa aming sinesend every month na fina-follow namin na steps. So, yun yung mga ipinag-aaralan namin na tinuturo namin sa mga estudyante namin. So, for example, may estudyante ako ngayon, tinuro ko sa'yo is, ito yung Zin, may tawag kami, Zin 1, now is Zin 122 na yata kami. Zin 120 o Zin 1. Imagine, 122. Yun, sa isang release nun, merong 10 na inaaral namin. So, pag tinuro ko siya sa'yo, ibig sabihin, kahit pumunta ka sa ibang bansa, Same movement. Same movement. So, Basta standardized yan. Yes, standard siya. So, okay. So parang may pinuprovide sa kanila na mga resources. resources. Yes, Yun nga. So, exactly. kaya pala, So no? yung main sino yung main branch kumbaga ng network nyo na magpo-provide ng mga ganong steps? sa US namin nakukuha yung mga headquarters namin is sa US. So, pero ang father ng Zumba is si Beto Perez. Okay. Si Beto Perez. Ano siya? Latino siya. Pero sa US yun na Nakabase diba? siya sa US Na-found. ngayon. Oo. Nabasa ko kasi yung Zumba parang na-form siya around 2001 pa yata. Oo, matagal na. So 25 years na. Yes, imagine mo even yung mga artist, yung mga dancer natin sa Philippines na batch natin, yung mga 90s like for example, Wawi Guzman, si ano pa ba, yung isang sex, mga taga-sex bombs, si IC. Tapos marami. Sa Maneuvers, Maneuvers, yes.
Alam ko sa maneuvers, si ano eh. Yung Yung asawa din ni ng sex Jopay. bomb. Oh, Asawa ni Jopay. Oo. Ayun siya. Nag-ano din yun, Regine Tolentino. si Regine Tolentino yun. One of the popular na. Exactly. Popular na True. Zumba instructor. Kaya pala, nung nag-FF ako, tapos lumipat ako sa GG, Gold's Gym. I used to teach there. Saan? Sa Reef Mall? Yes. Nagturo ako sa... Baka na, ano. So, kilala mo yung maliit na lalaki na nasa Pilipinas na ngayon sa Gold's Gym nagtuturo? Napaka-specific na I don't know if you know description. Pensky. Kasi siya yung mentor ko. Baka yun nga, nakalimutan ko Pero yung nasa Hong pangalan Kong niya. na siya eh. Kada hapon kasi siya yung naano ko doon sa Gold's Gym. Pare-pareha lang. Sa Fitness First saka sa Gold's Gym. Pasensya na hindi to sponsored. Pare-pareha lang ang step up, parehang music. Akala ko parehang music pero different ang step. Pareha lang pala, no? So parang may Actually, kunwari, may isang music kaming binigay. Yung music na yan, may live class, may one-on-one class. Mamimili ka. Dalawang choreography ang ibibigay sa'yo. So, ikaw na instructor, mamimili ka kung live class o one-on-one class yung ituturo mo. Depende kung paano mo siya i-execute. So, Pati yung music, sila yung nagsasabi sa inyo kung anong music ang gagamitin yes, nyo. sila. Pero, minsan kasi, for example, tayo, gusto nating mag-innovate, di ba? Siyempre, minsan nagsasawa ka na, puro Latin naman, puro Latin music. Eh, paano gusto ko yung lagay ko ng pantropiko? O kaya lagyan ko ng, ayun nga, di ba? Hawak mo ang beat. Actually, minsan naglalagay din ako noon. Nagko-choreo din ako ng sarili kong steps. Pero after na yun, dun sa, ipapasok mo na yun after ng 4 sections. Yes, first section. And dapat, hindi siya complicated. Dapat yung Zumba movement na basic movement, nandun, ilalagay Pasok pa mo rin siya. siya. Yes. Ang galing. So ilang taon mo na ito ginagawa? I became an instructor po noong 2019. So, parang ilang years na po yun? Parang 6 years. 6 na. Or 7. Oh, mga ganyan po. 5, Pero ang first outlet mo is GG. Yes. Kasi doon po ako nag-member. Galunggong. Nag-member. And then, nung nagsara Tama ang... na nga pagkain. Pero wala na po kasi si Gigi. Wala na siya. Oo, wala na si Gigi. Nangyari. Anong nangyari? Different story. Di ba biglang dumami tapos biglang nawala? Oo. Okay. Tapos, nagpalit siya ng name. So, andun pa rin ako nung Okay. nagpalit siya ng name. And then, hanggang dun ko na-build yung Filipino community doon. And then, ayun na. Marami na mga nangyari after that. So, nakapag, naman tayo. Nagtuturo ka rin ba dun sa mga, kasi madalas ako makakita sa mga parking lot. Oo, yun. Nakikita. So, lalo dyan sa Moracabat. Actually, nag-viral yan ngayon sa TikTok eh. Yung mga Mga sumasayo kahit mga may tita, may mga mga lola, tita. Actually, may yan, Sir Rage, meron niyang history. Kasi, nung unang panahon kasi, wala naman sila dyan. Di ba? Wala naman tayo nakitang nagda-dance sa daan. So, way back 2023, if I'm not mistaken, February yun, meron kaming Valentine's party sa Gigi. Sa Gigi. So, may mga estudyante ako na tawag ito, mahilig sumayaw. In-invite ko sila. Sabi ko, merong dito, meron kaming free class na Valentine special, ganyan. And then, doon nabuo yung isang grupo, noong February 14, doon nabuo yung grupo nila na maggawa tayo ng dance dito sa Moracabat. Doon nabuo yung grupo. Sila pa lang yung grupo that time. Sila yung nag-umpisa. And then, after nung... And then you're part of that group. Hindi talaga ako hindi ako naging part ng group nila, pero parang naging reason yung event na yon na mabuo yung kanilang... Naging inspiration siya. yung grupo nila Kung sa hindi ka Moracabat. nag-invite, kung hindi kayo nag-invite on that certain occasion, Siguro, hindi mabubuo. baka naging way na rin yun na naisip nila, why don't we try to have our own Kaya lang doon ko sinabi sa kanila na if you want to learn more, get license. So, isa sa kanila doon, nakakuha ng license. Kumuha ng license. And then, yun nga, may mga estudyante din ako na sinabihan ko na, wag lang kayo magstay as student. If you, nasa heart mo na magturo, kasi ako nasa heart kong pagtuturo kasi ang mother ko ay teacher eh. Hindi lang ako naging teacher. Pero ang pagiging instructor is naging teacher pa rin ako. Correct. And then na-inspire mo yung mga ibang mga student mo na
kaya ko bang magkaroon ng klase? Kaya mo. Lalo na kung nasa heart mo. And then, kumuha sila ng license, pumasa sila. And then, luckily, na syempre ako, isa lang din naman ako. Minsan may mga contacts ka na gym na naghahanap ng mga instructor. Then you can, refer them. But you Yes. have to mentor them. Kailangan mong i-mentor sila. Meron bang silang exam na kailangan i-take para makakuha ng license as a Zumba instructor? Actually, Sir Rage, yung pagiging Zumba instructor dito, meron lang tayong dalawang tinatawag naming ZES. Zumba Education Specialist. Dito sa UAE, dalawa lang sila. And hindi sila naka-visa dito sa UAE. Pumupunta lang sila. Pag may mga, na-gather na kung sino yung mga Gustong mag-take na license. license. So, isang from Romania, isa from Italy. So, yun, meron, during that time, nung time ko, 2 days ang training namin. Isang lectures, and then yung isa naman technical. And then after nun, yung pinaka-last day na, yun na, i-aano na kayo. I-check na kung ano yung mga napag-aralan nyo. So yun na, doon na ma-assess ka na if you pass or not. Parang ganun. So, Pero usually, most of the 90% pumapasa naman sa Zumba. Ang challenge dyan is not dun sa, ang challenge mo is after. Madali lang kumuha ng license, very easy. But ang challenge is after, paano ka magtuturo. So, sa ano, no? So parang yun, parang actual kang sasayaw, no? Para makuha Yes. ng license. Yung isang mentor ko, sabi niya, hindi lahat ng dancers pwede maging instructor. Correct. Pero ang isang instructor, sigurado dancer yan. Oo. Kasi it's manning the team manning the people also. Kung wala kang people skill, kahit siguro professional dancer ka pa. And they always say na you're not there to perform. You're there to instruct. So it means very, very particular kami sa cueing. When you say, 2. But, 1 sec, dapat pa nagturo ka, yung beat mo 1 second prior, ginawa mo yung movement. Yes. Para alam na ng Ahead ka dun sa Yes. mga- And then yung cueing mo nga is tsaka sa Zumba hindi kami more on verbal. Yung body language. Tsaka Yes. instruction. Tama nga yun. Napapansin ko nga yun. Parang before the action, sinisignal na ng instructor ko anong susunod na step. Oo, Exactly. parang ganun. Yes. So, ma'am, since na-mention na natin yung getting license and all, only as to as far as you can explain or kung ano lang yung kaya mong sabihin, in terms of legalities, can someone just be like magtawag ako ng mga tao and then let's dance on the street? Kung Kagaya nung nangyari doon yung sa Moracabat, di ba? Yung nag-gather lang sila, okay lang ba yun? pag na-stop ba ako ng someone, Kung nagtuturo ka dahil gusto mo lang magturo at wala naman kayong pinag-uusapan about money. Money, okay. So I don't think it will be a problem. Kasi nakikita naman ng ang daming pulis na dumadaan eh. Pero 'di ba? Pero pag sinabi na magsisingil-singil na ako, syempre dapat may affiliated ka na parang May license. studio or gym na Kung kantoraan lang, okay. Or dapat meron ka talagang license. Oo, number 1 talaga is may license ka. Hindi ba pwedeng like may license ako and then I will work privately, wala akong affiliation na gym, wala akong affiliation na entity, ako lang, and then I will invite people to para mag-Zumba and then I'll collect payment. Hindi rin yun pwede na. Because you have to have siguro a trade license Oo, for dapat that. may trade. May trade. Usually kasi tulad ko, meron akong gym na affiliated na alam mo yon na sila yung may license, so hinar ka nila as instructor para dun sa gym na yon. So yun, safe ka. Pero yung kukuha ka na lang somewhere, I'm not very sure about it. Oo, I'm not very sure about it. So ano yung gym na affiliated ka ngayon? Ngayon, meron ako sa Fit Social. Yung Fit Social is ladies gym. Puro babae lang siya. Pero napaka high-end niya. Kasi they have their own sauna, they have jacuzzi, they have a very big swimming pool, and then may
Meron din silang mga reformer pilates. And then, ayun, marami rin silang classes like Zumba. So, I have nung hindi pa ako preggy, meron akong 2 times in a week class sa kanila. And apart from that, I'm also working kasi in the morning. So, parang talaga more on passion ko yung ginagawa. Mostly ng mga instructor ata may daytime job. May daytime job. So yun, Fit Social. And then other one, ito nga, yung latest is yung Face of Fitness. And I was very blessed na in-advise nila ako if I can manage the Zumba classes for all the branches. So, yung Face of Fitness, they have branches na sa Al Barsha. They just opened the branch in Al Nada, in Rashidia, and now pinaka-latest yung Hamria, yung dating GG, which is doon ako nag-start. Doon ako nag-train. As Alhamria ka before? Yes, Hamria ako before. Yun yung sa yun yung sa may Clock Tower malapit? Ang Hamria is near Union Co-op. Union Co-op. Yung Business Village yun. Business Village. Which is another gym siya ngayon. Pero nagturo din ako sa Riff Mall. Sa Riff Mall. Pero 2000 last year, I moved from Riff Mall na. Yun yung time na nakabuo ako ng community o na Filipino community, and we were blessed na feature sa Bangkota. So na feature kami sa Bangkota with the Filipino channel ABS-CBN, and that's the time na yun nga kasama ko si Doc Romel because we are having a mental health awareness. So he made the talk about mental health, and then I made the talk about ano yung mental health with the Zumba, ano yung connection nito. So buti naman pala inaalaw kayo ng mga different gyms na pwede kayong magturo dito and then dito. So walang exclusive contracts? Wala naman kasi parang freelance naman ako As long as na I can provide an NOC from my company na they're allowing me na sa gym na to, then there's no problem naman. Pero meron ding mga Zumba instructor na tie-up contract talaga sila? Oo. Okay. May mga din yung talagang doon sila naka-visa sa gym na yun. Do you see it as posibleng maging full-time job mo dito sa UAE or ang Zumba? Actually, ang Zumba, I don't see na magiging full-time job ko siya. May mga friends ako na full-time job nila to until now dito sa UAE. And they're earning a lot of, they're earning decent talaga, no? Yun nga lang kasi, since naman na we have our daily job sa, so, parang more on pastime talaga siya sa akin. Passion. Parang may potential din kasi na baka dahil passion mo siya, pag naging career mo siya, full-time career, parang baka dumating sa point na magsawa ka. Diba? May mga ganun ba na, isa ba yun sa mga factor kaya ayaw mo siyang gawing full-time job? Honestly, yung sawa factor, lagi nga tinatanong ng husband ko sa akin. Sabi niya, hindi ka ba napapagod? After mo sa office, didiretso ka sa turo. Dumating sa time na 5 times in a week ang klasiko eh. Wow. Oo. And sabi ko sa kanya, hindi ako nagsasawahan. Sabi ko ganyan sa kanya. Yun nga lang siguro dahil nga po yung company natin is giving you a very good benefits, and then yun nga family benefits. So parang for me, I'm so happy, and then yun nga. Pero kung talagang mabigyan ako ng ni Lord na sabi niya, mag full-time ka, mag-studio ka, sabi ko, siguro kaya ko rin naman. Oo, no? Kung meron kang sariling studio. Pero, okay, so napag-usapan na rin natin yung benefits and all. Only if you're allowed to say. Paano po, like in your situation na parang freelance ka, paano pong kitaan? Only for those who are like interested. Ano ba yung commission-based? Or commission. Parang, mostly po kasi mga instructors is kahit yung sabi mo body combat, Les Mills yun eh. So kami, yung mga hindi Les Mills ang Zumba, no? Hindi po. Yun ang kagandahan ng Zumba. Kasi separate siya na entity. Separate siya, oo. And then yung iba kasi, yung gym, kailangan nila magbayad ng royalty for the Les Mills. Kasi halos lahat Les Mills, di ba? But yung pang-gym, hindi mo kailangan ng royalty sa Zumba. And then royalty license. Anyway, ang payment po kasi, like for example, for me, ang payment kasi sa akin ngayon is nag-range siya ng 150 to 175 dirhams. 50 minutes. 50 minutes, okay. 150 to 175. Decent din, no? If you're like having
Oo, kung may like three classes. Oo, or 3 kahit 3, sabihin natin 150, 3, 450, 900, 1,800. 1,000, oo, umaabot din siya ng ganun. Decente. Ang gym yung magbibigay ng ganong rate sa'yo. Opo. May isa naman akong gym na pinuntahan din na commission basis na parang kada kung marami kang dalang estudyante, commission basis parang 60-40. Parang 60% sa'yo, 40% doon sa studio. May mga ganun din. Pero yun nga, tulad nga nung mga gym na inahawakan ko ngayon, it's 150 to 175. Ano siya? Maganda na siguro yung Sila na yung magbibigay ng mga students. Yung gym na Oo, yung... may membership na. Kasama na sa ano. Pero yung kagaya nun, kailangan ikaw pa yung maghanap ng mga... Para yun. ima-market mo pa Oo, yung yun. sarili mo. May mga ganun din na mga ano, depende. Although malaki, it's like 60-40. Pero depende sa ano, Yes. no? Kung halimbawa, dalawa lang. Tatlo lang yung estudyante. True. Ay, Tsaka dapat talaga kailangan mo i-market. And then, I-market, way back nung, I remember lang, share ko lang, nung 2023, nakapag-organize ako ng big Zumba event Wow. sa Swiss Hotel. So, it's like 300 guests. Wow. Yung 300 guests na yon, and then I got sponsors, and then may tie-up din kaming event management na sila yung So, that time, yun yung maraming may sponsors na namigay for free yung mga and then, yun, na-feature kami sa TFC. Sa TFC, Nice. Tsaka the Filipino Times. Yung recently concluded po na Dubai Fitness Month, ano ba yun? Fitness Dubai Challenge. Fitness Challenge. Challenge, Ano rin po ako doon during GG time. Nag-perform ako nagturo din ako doon sa Dubai Fitness Challenge. Tapos nung 2023 or 2024, I don't remember, pero nasa the beach naman ako that time. Ano naman yun, ibang gym naman yun na nag-ask sa akin to do it. And then nung closing ng Dubai Fitness Challenge sa the Kite Beach. It's a big event Yeah, sa din. Kite Beach, Yun, sa oo. Kite Beach. So, nakapag-feature din nakapag-participate din ako doon. Wow. Nung dati naalala ko, I think it was 3 years ago sa company namin, nag-organize din sila ng Zumba classes. Para sa mga staff, ng Yes. hotel namin. Opo. So, nakalimutan ko yung pangalan ng instructor pero she was charging us around 500 per hour. Wow. Super wow. And kami naman po nung lately, may isang hotel din sa one of the known hotels din siya. Na rin kami, na-invite din kami. So usually kasi mga 350 yun 350 yung chart. Iba kasi Paglabas. Unlike gym, kasi gym fix ka na eh. Oo, tsaka may kailangan ka kasing bayarang Yeah. 350 yun. Minsan may 500 din. May na-encounter ako during that time, na-invite ako ng isang ng isang brand ng fitness Damit. wear, fitness wear. So yun, in-invite niya ako, then they paid 500. Wow, ang laki. For Galante pala yung kumpanya. Like, no? For like an hour pero job. that time, you have to bring people. Kasi, ang niya is, di nag-organize siya, tapos may mga brand siya, and then sa mall yun, and then may mga ibang mga small na mga tables doon na nagbebenta rin ng kanilang products and everything. So usually ako kasi, when I charge something like that, I make sure na may gagawin din ako for them. Kasi Correct. at the end of the day, it's a business. Yes. So I'll bring people, lahat naman kakilala ko kasi 18 years na rin tayo sa UAE, no? Wow. So I try to invite all my friends, not only my students, but also my friends to come and join dun sa mall. Mag-exercise ka, 1 hour lang naman eh. Join me. And then at the same time, nako-connect ko din yung mga business owners, mga small business entrepreneurs natin. Kaya yung Zumba talaga is napaka sa mga small And it's business. also one way to socialize. To meet people, network with people. Ma'am, going back to Zumba, aside from possibly losing weight because of dancing, ano pa po yung mga benefits na makukuha ng isang tao who's doing Zumba?
Actually, meron po ako kasing isang estudyante, no? Actually, ano siya engineer siya, lalaki. Ibang lahi. And then, sabi nga niya, Aubrey, every time when I step in your class, I always forget all my stress at work. Wow. Lagi siyang ganyan. Parang totally different person siya. Alam mo, pag nakita ko ng mga office mate ko, isipin nila hindi ako to. Sabi niya. Kasi nga, every time, kahit hindi siya marunong sumayaw, as in, nakikita mo ang saya-saya niya. So sabi ko parang, it really gives them happy hormones. Lalo na pag may mga request yan minsan, can you teach this in the class? Minsan Arabic music. So ikaw aaralin mo siya kung paano mo i-execute in a Zumba way. So parang may mga iba naman na nagre-request na, Aubrey, pwede ba gawin yung pantropiko? So, di ba minsan out of Zumba na. Pero sige, gawin natin kasi gusto nyo. So parang, and then nagkakaroon sila ng community. Kasi parang, may nagkakakilalan sila. Then out, hindi lang kayo natatapos sa studio, paglabas ninyo, Coffee. minsan lalabas kayo, mag-uusap-usap Magbubuffet kayo. Actually, yung iba ganun. Pagkatapos yung mag-Zumba. Oo, tayo kaya ng hindi buffet. pumapayat sa nila. Pero yun, yung nakaka-build ka ng community and yung nakaka-ano ka ng friends. So, more on, for me, more on mental health siya. And it's like food for your soul. Parang ganun yung Zumba sa akin. Kasi kung gusto mo naman ng talagang maging sexy ka, maging toned ka, di punta ka sa sa body pump, sa body punta ka pump. sa mga boxing, punta ka sa yun kasi is lang walang magja-judge sa'yo kung tama o mali Kung marunong ka ginagawa. bang sumayaw or hindi. Yes. As long as gumagalaw-galaw ka dyan. Having a party. Tinatry mo yung i-copy yung action. Even my husband, when I started to do Zumba, Nagzuzumba na. minsan, Nagzuzumba ka na rin, sir? yes. And minsan hinahanap na siya ng mga estudyante. Dapat nagtuturo na rin si Sir ng Zumba. Nag-license. Ako parang nai-interest. No? Opo, why not? I can- 0.75. Oo. And then yun nga po, just to assure din, I'm one of those na blessed din na nabigyan ng Zumba International na meron akong 70% discount off sa mga gustong kumuha ng Zumba license, and that would be all over the world. All over the world na yung validity ng license. Kahit sang bansa ka magpunta, pwede kang magturo. Yun na nga. So magkano po ang just for information ng ating mga kapetoks, magkano po ang Zumba license. babayaran? Yung normal Zumba license, if I'm not mistaken, it's $420. Magkano ba yun? Parang 1,700. Parang Compute. Pwede po ba yung itabi? 420 times 3.64. if I'm not mistaken, 1.5. guys, parang mga ganyan. that's But I not have bad. 70% discount off. 1.2. So, just That's for imagine. 1 year? Times 0.7. Nire-renew ba yan every year? Or Yun nga po, may... 1,000 na lang. Yeah. No, actually, maabot po siya ng 500 na lang. Oo, 70% discount off So, depende yan. Kasi minsan po binibigyan kami na meron akong WhatsApp group sa Zumba headquarters sa US. Lagi sila nagsasabi, this time you have 60% discount off, you have 50%, you have 70% off. So, every time, inaano ko yan sa IG account ko, yung mga nakafollow. And then, yun po. Pero, hindi lang doon natatapos yun. Yun nga sinasabi ko, monthly meron kaming binabayaran. So, yun yung Yun dun sa resources nyo. Opo, yun yung resources na ang bayad namin is 130 dirhams per month. That's why I always inform my student, lagi kong sinasabi, pag gusto mo kumuha ng license, ilalatag ko sa kanila kung ano yung mga, nakakuha ka ng 70% off sa akin, but monthly may babayaran ka. So, you have to push yourself na matuto para magkaklase ka. Para at least kahit 1 week in a class lang, meron ka, mababawi mo yung binabayaran mo pambayad mo at may sa- extra money ka pa. Okay, nice. Okay, so parang may babayaran monthly Yes. for those Doon sa resources sa mo. resources. Tapos Which is okay na rin. mandatory yun. Hindi mo pwedeng hindi yun. Kasi wala kang maituturo kung wala ka ng mga Yes. na yun. And pag na-stop ka, mawawalan ka ng license. Pero Ma'am Aubrey, halimbawa like gagawa ka ng sarili mong routine or gagawa ka ng sarili mong steps. Although naka-follow pa rin dun sa pero
sarili mong allowed ba yon? Like, Hindi namin siya parang ini-encourage Oo. sa mga bagong instructor na ganun. Kasi, sayang naman yung binabayaran mo. Correct. Kailangan mong Oo. ituro yun. Oo, tama, And tama then, din. paano pag yung mga estudyante mo napunta sa ibang Zumba? Oo. Dahil hindi nila alam yung malilito yung, sila. yung So latest parang move. the organization, yung international organization, they try to make it like one na Yes. regardless kung Standardized all over. And then like, for example po, dito sa UAE, every October, meron kaming tinatawag na Dubai Active Show. So, I'm blessed na na-invite ako ng Zumba headquarters to perform sa Dubai Expo. So, lahat ng mga Zumba instructor all over UAE, mag-gather yan. And then yung mga ZES namin, yung tinawag ko sa yung ZES, Zin kami, yung ZES, pupunta sila dito, mga international presenters yun, kasama kami. And then, ipaperform namin sa stage yung mga natututunan namin. So, dapat you have to know it. Kailangan mong pag-aralan. Now, sige go. Go. Sige. Now, Ma'am Aubrey, you were saying a while ago, yung eldest mo is 19 years old. Opo. Do you also encourage her or him? Him. Him to be an instructor or less males na lang? Actually, si panganay ko, si CJ, hindi siya mahilig sumaya, unfortunately. Pag parang, Hindi naman, Oo, hindi naman. Baka ito, feeling ko. Sumisipa ba parati? Opo, every time. Kasi parang pag narinig niya yung music, parang wow, rin siya active. And she's a girl. So, yung nauna is lalaki, no? So, she's a girl. So, I think maybe itong pangalawa. Pero yung siya nga po, yung anak ko is hindi siya masyado mahilig sumayaw. More on more on nagbabadminton, may mga iba siyang sports. Oo. But at least fitness pa rin. Opo. Nakita ko nga sa story ni Miss Aubrey yung kanina lang yun, 'di ba? Yung nagbabadminton din kayo. Kailan ba? Saturday kahapon. Yun. May community din kami ng Badminton. Oo. So currently ngayon hindi kayo nagagawa nung sa Murakabat or Ay, nag-visit ako sa kanila minsan. Parang nung nakaraan, yun nga, yung kinukwento ko sa yung nabuo yung nila. Nung February 14, nasa Winter Night Market sila. Yung grupo nilang yun. And then they invite me na it's their 3rd year anniversary. So if I can perform daw sa nila. Nag-perform? Nag-perform o nagkaroon sila ng nag-instruct ako. nagkaroon ng classes dun sa Winter Night Market. Ay, sorry. Opo, parang in-invite nila yung, kasi ang dami nila mga grupo eh. Ah. So, lahat ng mga groups, kasi sila yung pinaka-nauna, I know sila talaga yung pinakaunang grupo eh. Kasi 3 years na sila eh. So, in-invite nila yung lahat ng mga grupo sa Murakabat, sa Riga. And then, yun, invite nila ako and then nagturo naman po ako ng isang track sa kanila. Tamang-tama yun, no? Winter Night Market. Pagkatapos nila mag-zumba, Kakain ng pupunta ka lang sa gilid, kakain ka na ng Mura lang, merong dun. Oo. Tsaka ang dami na rin instructor ngayon. Ang dami ng instructor Dami ngayon. ng Yun nga, every time na, kasi kami, I'm from Sarja, so weekly kaming nag-grocery kasi wala ngang oink-oink dun sa Sarja. No? So, pumupunta kami dun sa isang supermarket. Opposite of that, yan yung running court. Alam ko. Oo. Tapos doon, ang daming, parang 3 grupo ata sila. Yeah. Oo, sumasayaw sayo. Na sila, bumuo ng bumuo. Oo, Nanganak yung kanilang group. Nasabi ko nga sa'yo kanina, one of my hindi pala aspirant. Aspirant ko siya last year, nakapasa na siya sa LET. Tapos officer ko siya ngayon sa sa National Organization of Professional Teachers. Yun din, nagzuzumba din siya. Nakikwento niya yung about yung kay Wawi de Guzman. Nung pumunta sa Algorer. Last time po nung si Wawi de Guzman, I was there. Nandun ka rin. One of the, presenters kay Wawi de Guzman, dyan sa may Winter Night Market. Pero ang dami niyo raw eh. Like, ang laki daw ng ang laki ng organization. I don't know Ang Zin community, kasi super laki ng Zin community. Sobrang laki po niya ng Zin community. And ayun nga, tulad nung kay Wawi, meron siyang isang kinontak dito na organizer, si Ate Leslie. And then she's also a Zumba instructor. And then she asked me, Aubrey, can you... yes po. Nabanggit mo si Leslie. Yun yata yung kinuha namin, Leslie, na natanda ko. Leslie. Sa Leslie. Yung naging instructor ng namin. Ay, sorry, go ahead. Yung kinakwento mo.
So, si Ate Leslie is one of the, matagal ng instructor, Ayun no? Opo. So, she asked me if I can be one of the presenters for WOWI. Then, yun, rin po. Parang support din. Kami. Pero nai-invite din kayo Ma'am Abri sa ibang mga Emirates like Abu Dhabi, Ras Al Khaimah. Last time po, I was invited by, sa Sharjah. Malapit sa Sharjah University. Parang charity work siya. Tapos na-invite kami doon. Malaki siyang I forgot it. Pero yun, na-invite ako sa Sharjah that time. Malaking location. Oo. Maka sa Sharjah University. Opo, malapit sa Sharjah University itself po. Na-invite ako doon. Tapos sa Abu Dhabi din, na-invite din kami sa Abu Dhabi na mga events. Ayan. Ano yung mga normal na mga challenges na nararanasan mo pagka sa Zumba class? Halimbawa, may mga student ba na sobrang hirap turuan na tinuturo mo ganyan, dito siya pumupunta, parang ganun. May mga challenges ba na ganun na? Tapos how do you handle them? Usually po kasi pag minsan i-assess mo kasi kung anong klase yung mga estudyante na a-attend sa'yo. Pag beginner kasi sila, kailangan mo talagang, minsan hindi ko fina-follow na magda-dance na, magtuturo ka na lang ng tuloy-tuloy. Minsan po bago ako mag-start, ituturo ko muna yung movements sa kanila para maintindihan nila. And then, kung ano yung tinuro ko ngayon, yun din ang ituturo ko next week, the following week, and then hanggang matutunan nila. Hanggang ma-master nila. And hanggang magkakaroon na sila ng confidence sa sarili nila, ay, alam ko na to. Alam ko na yung movement na to. Baka mamaya kasi tinuturo ni Zin Aubrey yung ganitong step, yung merengue. May mga movement po kasi ng merengue na madali lang. May mga movement ng merengue na mahirap. So ikaw, alam mo dapat kung marami kang merengue sa track mo, isipin mo kung alin dun yung ituturo mo. Kung mayroon kang salsa, mayroon kang mahirap na salsa, mayroon kang madaling salsa. So alam mo, at that very moment, kahit ready na yung track mo, mag-a-adjust ka. Parang di ba sa teaching, when it comes to teaching, meron din tayong parang pre-assessment ng mga estudyante kung para alam mo kung ano yung Kina-categorize mo. capability ng mga, at ina-adjust mo yung lesson according dun sa capability ng mga Yes, po. Depende rin. For example, katulad dun, sa Fit Social, all ladies yan. So, dapat marami ka dyan mga belly dancing. Madami ka dyan mga Bollywood music. Lalo na, hindi naman Filipino community. So, yung mga, alam mo na, dapat mag-research ka din. And baka mamaya belly dancing tapos ginagawa ng isa mong estudyante, moonwalk, ganyan. Ito naman po, napag-usapan na natin about the Filipino community, and then currently ngayon you are an instructor sa isang institution na mostly hindi Filipinos. Ano yung mga usual mong problems or encounter sa mga students na hindi natin kalahin? Hindi natin yun nga, minsan may mga nire-request silang music na minsan hindi ko alam. Kasi sikat yun sa bansa nila. So, parang ikaw, iisipin mo, paano ko ba to gagawing Zumba steps? Minsan, ang gagawin mo, i-check mo yung music, titingnan mo kung may choreography ba siya. And then, yung choreography na yun, i-modify mo. Paano mo siya maging Zumba step? Tapos pakikinggan mo yung rhythm niya. Ano bang rhythm to? Ano ba to? Saan ba siya nalalapit? Saan siya ba nalalapit na rhythm na dapat kong ilagay? Parang ganun. And then, kailangan mo rin i-explain sa kanila na hindi pwedeng mawala yung 4 basic ng Zumba. Na kailangan kong ituro to sa inyo. It's for para matuto talaga kayo. Yun usually. Pero sa totoo lang, with the other nationality, mas madali sila. Mas madali sila go. Kahit anong ipasayaw mo sa kanila. Go lang sila. Sayo lang sila ng when you go to a Filipino community, I used to, di ba, with a bigger community, Filipino, mas challenging. Kasi mas siguro dahil magagaling silang sumayaw, mga Filipino. So, dapat medyo advance yung ituturo mo sa kanila. Tsaka parang always, observation ka lang dito mga kapetoks, I'm not judging. Always parang yung Filipino, always parang naghahanap ng something hype.
Yeah. Yung something Yung trendy, no? Which Trendy is na mga dance TikTok. steps. Yeah. Yung mga nauso. hype, mabilis, yung Hawak mo ang beat. pawis agad, ganun. Yeah. Hindi nila kasi maintindihan siguro na there are actually basics and standards na kailangan i-follow for the safety na rin ng mga students mo. Baka sprain ba? Opo. Actually, Or sir, ma-injure. nasabi mo yan. Yun, may mga estudyante ka na, bakit hindi mo taasan pa? Kasi ang Zumba, ang turo sa amin, dapat intermittent yan. Correct. Taas, baba, taas, baba. Hindi mo po pwedeng itaas lahat yan. Kasi hindi kayo pare-pareho ng Ng heart. heartbeat eh. Yung iba bigla na magko-collapse na sobrang, dapat may time ng recovery. May nangyari na ba na ganun? Yung Ay. nag-collapse sa klase mo? So far, one time, meron. Pero hindi nag-collapse. Parang napagod. So sabi ko sa kanya, okay lang na umano ka, dito ka lang sa side, but you don't have to sit down. Keep on moving. Keep on moving, but hindi ka kailangan. Kaya dapat importante rin po sa isang Zumba instructor na meron kaming, tawag dito, yung license for the First aid? Exactly, yeah. So, yun, kailangan may ganun din kami. May first aid training din kami. Updated yon and everything. Basic life support. Yes. BLS. Hindi lang basta may license ka. So that may first aid training ka din. Kasi pag galing ka sa hype, hindi talaga dapat hinto agad. Yung, di ba, parang kailangan mo mag-move, And di sila kailangan umupo. Bawal na umupo. bawal Number one. Kailangan, kung na short breath ka, so, ano ka lang, okay, dito ka sa side, but keep on moving. Ano lang, Galaw-galaw. Galaw-galaw ka, hindi ka pwedeng umupo at magpahinga. Hindi. Sama pala yun, no? Masama. Yes, opo. Never talaga bigla kang uupo. Ganon din sa pagkain. Dapat pa. Kumain. Naalala ko, nabanggit na yung sa... Ang hirap nung ano dyan, no? Yung sa gym dito sa Reef Mall. Katabi niya food court. Eh. Ay, oo, yun. Parang Ganon din ba ang challenging. Gigi dati? Food court Dati food siyang court din. Gigi. Dati siyang Gigi. Yun. 6 years din po ako nagturo doon eh. Actually, maganda ang Gigi dun sa Reef Mall dati. Paglabas mo ng gym, naamoy mo yung barbecue. Barbecue. Actually, totoo yan. Challenging. Ganun din kami after the class. May mga estudyante ka magyayayasay. Pagkatapos mong ma-challenge dun sa klase ni Zin Aubrey, paglabas mo, challenge ka naman ng amoy ng pagkain dun sa food Which is actually one of the, ika nga ni Ma'am Aubrey kanina, yun yung advantage na nakukuha natin from Zumba. Yung aside from fitness and possibly losing weight is gaining a network or friend, which is a friend or a circle, which is na ma-magnify or na-justify yung friendship na yun or yung new community na yun after ng Zumba. So yun, magkakape, kakain, kwentuhan. True. Good for mental health din, Yes, di ba? And then, yung usually magtatanong sila, ilan ba yung nababurn mo sa Zumba? Sa 15? Usually kasi makaka-burn ka, depende sa movement mo, no? Nasa 300 to 600 calories ang nababurn. May iba nga 800 calories pa pag super intense. Pag super intense na ang ginagawa. Paano mo mai-encourage yung halimbawa yung kagaya ko na mahirap ano diyan sa mga exercise. Ano yung selling point mo para ma-encourage ang mga gusto mong i-promote yung Zumba? Yung Zumba. Ano yung selling point mo para ma-encourage sila? Usually, I always tell them na di ba usually pag minsan gusto mo mag-cardio, diba? Gusto mo mag-cardio and instead of going to the treadmill at naboboard ka, why don't you try the class? Wala naman right or wrong movement ang Zumba eh. So, i-enjoy mo lang siya and then bring friends. Kasi yung iba nahihiya kasi mag-isa lang. Okay, isa lang. Isama mo yung asawa mo. Isama mo yung Totoo, kapatid totoo. mo, yung kapitbahay mo. And then ma-enjoy nyo siya eventually. Kasi iniisip nila pambaba. Hindi. Marami ako estudyanteng lalaki nagzuzumba. Actually, pag na-try nyo lang, yung mga kapetoks nating hindi pa nakapag-join ng Zumba, pagpasok nyo sa room, sa class studio, masasya kayo mas marami ang lalaki. Yes po. Kaya nga in-invite ko kayong dalawa eh. Bigyan ko kayo ng pass. Sige. Sige. Pwede yan. Oo.
Ano ba yung mga usual na kailangan mo? Kung kunwari, first time kong sasali sa isang Zumba class, ano yung kailangan kong dalhin? Ano yung mga... Number one siguro is yung damit mo is dry fit. Dry fit, 'di ba? Then comfortable shoes, comfortable shoes na yun lang. Yun, tsaka syempre dapat Hindi ka magsasalawal? Ay, yun na nga po. Dry fit na shorts, tsaka dry fit na para hindi yung pag pinawisan ka, hindi oo. Kunwari, Iwas pulmonya. jogging pants, ganyan pwede. Pwede rin. Pwede rin naman. Pwede rin naman. Oo. Jogging pants. O, Pwede jogging pants. Mga Zumba instructor kami naka-jogging pants Oo, may iba nga naka long sleeve. Oo, Kasi long sleeve. iniisip nila kapag long sleeve, madaling mag-burn ng fats. Oo. Yung mga napapanood ko dun sa Morabat Parking, mga talagang fit na fit Oo, yung mga fit na fit. suot nila eh. Oo, nakakatuwa nga kasi parang lumalawak yung Zumba dito sa Oo. dito sa Dubai. 'Di ba? Parang naging Pilipinas na din. Naging Pilipinas na rin. Di ba tayo sa Pilipinas nakikita mo sa mga basketball court, barangay-barangay. Oo. Oo, yung Si Zumba. ang nagpakilala pala sa amin kay Miss Aubrey si Pines, si Jopay. Si Pines. Oo. Si Jopay. Siya na-invite mo na bang mag-Zumba? In-invite ko si Ate Jopoy, lagi niya sinasabi busy siya. Busy. Busy siya Dapat kasi. magano din siya. Sama natin siya mag-ano. Sabi nga nila, pag Oo. gusto maraming paraan. Yung niya, actually one time sila yung company nila, nag-sponsor sila doon sa GG. So pumunta yung may-ari sa amin sa doon. salon, Sa salon. So nag-provide sila ng mga vouchers. And then sumayaw din sila. yung Ayun. So, Try nyo para ma-experience. Hingi kaming passes. Yes. Sige, opo. sige. Kaso all girls ka. Ay, hindi po. Meron ako Doon sa sa isa. face. Doon sa face Face off. Ayan. So, again, may tanong ka pa, Box? Actually, okay na. Okay. Na-interest ako. To be perfectly honest. Opo. Na-interest ako to be an instructor. Oh, you'll never know. Mamaya, Never know. maging instructor Kaya ka. nag-contact mo sa Ma'am Aubrey, saan po yung 70% off? Oo. Totoo yan. Yung ganun. So yun, siguro punta na tayo dun sa part na ano yung may papayo mo dun sa mga gustong maging, hindi lang mag-attend lang ng Zumba class, pati yung mga gusto ding maging Zumba instructor. instructor. Yeah. By the way, gusto ko rin palang i-share sa inyo before that. Ang Zumba is, may iba't ibang klase ng Zumba. Yun. Yes, Yun. no? So, yung ginagawa ko is the basic Zumba. So, meron tayong Zumba Kids. That is from 7 to 12 years old. And 7 to 12. And then we also have Zumba Gold. Ang Zumba Gold, napaka-benta niyan. Yes, mga matatanda. So, yun yung minsan may mga flamenco. Yun yung mga movement nila. Yan, mabenta yan sa US, sa Canada. Yung mga sa Home for the Aged. Okay. So, yun yung mga tinuturo nila. Yung minsan naka-wheelchair na. Pero may Zumba. So, yun, may Zumba steps din tayo. May Zumba, strong Zumba. Ang strong Zumba is parang body combat. Oo, parang body So, combat. iba-ibang variety. So, hindi doesn't mean na dun ka lang sa Zumba na yon kung saan ka mas interested. Like, for example, one of my student, nasa Canada na siya ngayon, and then she's a caregiver. And then, I told her, why don't you get a Zumba Gold license? Kasi malakas kumita yan dun sa Canada. Doon. Depende sa region. Yes, sa area na yon. And then, she's benefiting from it now. Di ba? Pero ang widely used is the Zumba Basic. Oo, basic Zumba. Yan ang pinaka number one. Once you get a Zumba Basic, then yun muna ang pinaka prerequisite. Kailangan magka-Zumba Basic ka. Once na magka-Zumba Basic ka, dun mo na i-upgrade yung sarili mo para magkakaroon ng Zumba Kids, Zumba Gold. And also, I also have a license of Aqua Zumba. Yung sa tubig. Kumuha rin ako may Nakatry ako license. niyan. Oo. Nakatry ako sa Fitness First sa Burjuman. Yeah, Aqua Zumba. Sa pool. Sumasayaw ka Yeah. habang nasa pool. Yeah, and that is very toning siya talaga. Ano siya, Rage, Pagod. Mabigat sa super katawan niya. hingal. Oo. Yeah. Kasi you're Mga fighting ganun the pala. force ng tubig. Yeah. So given yung mga other options na ganyan sa Zumba, may plan ka ba in the future na kumuha ng ibang mga iba yung Tulad nun, type ng sabi Zumba? ko, Sir Rage, meron akong Aqua Zumba license. And then, mahilig din naman ako sa kids. So, I'm planning to get a Zumba Kids license din. Okay. Kasi may mga, like, pwede ba akong magsabi ng name ng like Melodica,
Melodica, they have advised me if I can teach. Yung sa mga instruments, But they asked me for the kids na magturo. But I'm very honest with them kasi lalo na ngayon pregnant ako and I have may minamanage akong gym. So sabi ko, meron akong mga ni-refer, yung mga estudyante ko na... Pero currently ngayon sa UAE, wala pang entity ba? Wala pang establishment na meron silang Zumba, nag-offer sila ng Zumba Kids? Meron po, yung Melodica. Yung Melodica. Yeah, Melodica. Oo. O kasi nagtanong ako dun sa Melodica, sa guitar naman. Oo. When you say melodic kasi akala mo mga instruments lang. Oo, but they started actually, to have, Meron din silang swimming, di ba? If I'm not mistaken. May swimming I din think sila. so, yeah. Oo, I think, yeah. Kasi ngayon lang. Ngayon ko lang Nagkakanta na habang nagsiswimming. Ngayon ko lang actually na napatunay na, okay, kasi yun nga, pag Melodica pinag-uusapan, more on instruments. Yan. Yeah, Isa so kong they barkada started before kasi nagtatrabaho dun. So yun, they started na and I have some friends na nagturo na sa mga Zumba Kids doon na nirefer ko sa kanila. Yun. And about your question naman po, Yung advice, ko sa mga aspiring Zumba instructor. Instructors, So, nothing is impossible as long as na sinasabi sa heart mo na gusto mo magturo at mahilig ka sumayaw and you think na makaka-inspire ka ng mga tao in a simple way just through dancing, ay hindi mo alam kung ano yung naidudulot mo sa mga tao na ibibigay mo yung saya sa kanila when they dance. And try nyo kasi eventually more on pag nagturo ka, secondary na lang yung income then ma-realize mo, ay ang dami nang tumatawag sa akin. Oo. And then ang dami nang naglo-look up sa'yo, no? Yes. Yun yung actually more for fulfilling rather than the incentive na nakukuha mo. Exactly. Ang pinakamalaking incentive talaga is the respect ng mga estudyante mo and then they look up to you and then they were inspired by you. Ano naman po ang words na masishare mo dun sa mga gusto namang mag-Zumba? Okay, sa mga gusto naman po mag-Zumba is it doesn't matter kung marunong ka sumayaw, no? Ang importante diyan, nagagalaw mo yung katawan mo. I think Zumba yung pinaka-easiest exercise na Correct. magagawa mo sa sarili mo. Kunwari, kung hindi ka marunong ng mga exercise sa gym, di mo alam gamitin yung mga equipment sa gym, mag-start ka ng Zumba. Kasi after po nun, usually talaga ang mga bentahan ng mga gym, Zumba. Oo. After po ng Zumba, tumagal-tagal na yung estudyante, nag 2 months na siya, nag 3 months, mag-explore na yan Hahanap na yan ng mas mabigat na gagawin So yun na yun, dun ka na matututo, nakilala ko na itong instructor, itong personal trainer na ito, pupunta nga ako sa kanya, magpapaturo naman ako magbuhat. So yun po yung pinaka-basic. Para iba kasi nahihiyang pumunta ng gym Kasi hindi naman ako marunong gumamit ng mga equipments doon. Mag-Zumba ka. Zumba actually is a safe way to say, Zumba ang pintuan ng gym. Yeah, exactly. Yeah, that's the right term. Yun, Actually, kinopya ko lang yan sa... Hindi, to be honest, na hindi ko talaga makalimutan yung Pilipino, nakalimutan ko, ang pangalan, nakalimutan ko talaga. Pero, yun, exact word, Zumba po ang pintuan ng gym. Exactly. Kasi totoo. sabi nga niya, pagpasok mo sa pinto ng gym, dadaan ka sa lifting area, dadaan ka sa cycling area bago ka makapunta kasi second floor yun ng Zumba. So nadaanan mo na yung mga equipment, anong pinagagawa ng mga tao sa mga equipment. Everyday na gagawin mo yan, matututunan mo din. So, dahil sa Zumba. Tsaka tumataas na rin yung confidence level mo habang tumatagal, di ba? Yes. And then yun, magkakagrupo ka. Then yung grupo mo, try natin yung ibang classes. Try natin na yung maganda. Yun na po yun. Doon na talaga. Ako na talaga nagsimula sa Zumba. Pagkatapos napapanood ko yung body combat. Interesting. Okay, so bumili ako medyo ng mas gloves. mabigat yun. Oo. Masakit sa katawan. Masakit sa katawan. Tapos nakita ko yung body pump. Mas mabigat din yun. Yun. Wait, Diba? lifting na yun. Lifting. Toning na. Zumba lang ang una kong inisip. Yeah. Pero yun. Ika nga ng bandang tit nagsimula ka lang sa patikim-tikim. Oo, super po. Ayan. Ayan. So, Kwentuhan. dumako na tayo sa ating favorite portion. Pagpatuloy natin. Yeah. Nandun pa si Bok, sumasayo na yun. Chika. Aha,
Di ba? Pwede bang gamitin yun sa Zumba? Pang Zumba, no? Pang K-pop. Oo naman. Gagawin na ng choreography yan. So yan, meron kami kasing portion nga, yung alin ang pipiliin mo, where bibigyan ka namin ng dalawang options at pipili ka lang dun sa dalawang options na yun at justify mo lang bakit yun yung napili mo. Ayan. Pero bago yun, Yun pa. Yung mga kapetoks natin, pwede rin po kayong sumagot or mag-join dito sa alin ang pipiliin mo portion. So, mag-comment lang kayo kung alin yung pipiliin nyo, and then you expound your answer, and then yung favorite, pinakamagandang answer yung po na favorite magpipili namin namin, bibigyan po namin ng 50 dirhams and also a Petox t-shirt. meron nang sumagot, meron na tayong na-receive na May comment na-receive dun na, sa episode natin kay Duday. Kay Duday. Pero siguro maghintay pa tayo ng ibang magko-comment para meron namang ibang sumali, di ba? Ayan, tapos sa susunod na recording is announce natin kung sino yung mapipili natin. So ano ba ang ating kagimbal-gimbal na tanong? Ayan. So ito, dalawang option. So yung unang option, Zin Aubrey, yung kahit gaano karami yung kainin mo. Sabihin na natin, ano ba yung ideal weight? Depende kasi sa height. Height. Depende sa Oo. 5'5 ka. Sabihin natin nandun ka na sa 70 kilos. nandun ka na sa ideal weight mo, ideal BMI mo. So kahit anong kainin mo, never tataas yung timbang mo or yung hindi daragdag yung measurement mo or waistline mo, pero hindi ka na pwedeng sumayaw. Yan yung unang option. Or medyo nandun ka sa overweight, pero kumbaga Marunong kang sumayaw. marunong kang sumayaw, magaling kang sumayaw, pero nandun ka lagi sa overweight, hindi bumababa yung yung weight mo, hindi mo na-achieve yung gusto mong weight, or doon ka sa ideal weight, kahit anong kainin mo, hindi ka tataba, pero dalawa yung kaliwang pa, parehong kaliwa yung pa mo, hindi ka marunong sumayaw, hindi ka na makakasayaw, ganyan. So, alin doon ang pipiliin mo at bakit? Okay, ang pipiliin ko is okay lang na overweight ako as long as na nakakasayaw ako. Kasi, bakit? Hindi naman po lahat ng nakikita nating fit na tao is may stamina sila. Correct. Okay? Ang ibang tao dyan nakita mo payat pero mataas ang cholesterol level nila. Mataas ang maraming complications. But once na nakakasayaw ka, nagiging active ka, I can say my heart is happy. No? Kasi napapump ang heart ko nakakagalaw ako ng gusto ko. So, ito mas pipiliin ko yun. Kasi for me, dance is life. So, hindi ko siya i-compromise na hindi ako makakasayaw. Hindi. Kasi part na siya ng aking life. Okay. Nice. Very nice. Ganda. How about Ako you, naman, Box? doon ako sa pareha kami ni Ma'am Aubrey, doon sa mataba pero nakakasayaw. I-apply ko lang yung learning ko dito sa session natin. Importante kasi, aside from being healthy, pag-exercise, pagiging fit or within your BMI, importante rin talaga ang mental health. Yeah. Oo. So kung marunong kang sumayaw, there will be, so let's say, 80% of chance na makaka-socialize ka. Oo. Kasi di ba napapansin mo minsan kapag nung mga nasa teenager pa tayo, pupunta tayo ng disco house, yung iba mahihiyang pumunta ng dance floor dahil hindi marunong sumayaw. Pero yung mga marunong sumayaw, nakakapunta ng dance floor, nakakapag-socialize sila. Di ba? So, natitreat yung mental health mo. Oh. Nice. So ako, hindi lang obvious sa akin, pero yun din ang pipiliin. Yung fact na yun. Siguro, dahil nga, aside from the benefits nga na nasabi ni Miss Aubrey na mga sa health mo, sa mental health mo, yun nga, may mga ibang factors din na nabibigay sa'yo yung mga pagsasayaw na ganyan, yung pagsasocialize and all. Yan. Pero, yun nga, kailangan nating tingnan yan para ma-experience natin. And it's a form of art. Di ba? That's true. Yes. So, yun ang ating Yan ang ating sarap mga ng kwentuhan pipilian. natin.
Nakaano na tayo? More than 1 hour. More than 1 hour. Oo. Nakakatuwa. So, yun, meron ka bang gustong batiin na Miss Aubrey? Shout out Shout po. out. Shout Wow. out. Shout out sa Zumba community, Zumba UA community, and Zumba Middle East. And sa mga co-instructors ko na mga friends ko, sino ba? Sila Zinron, yan, sila Zin Jem, Zin Arlene, and Zin Sheila. Yan, sila yung mga kasama ko ngayon na mga tinuturo-turuan. At So, saan ka po. po nila just in case they will be needing your service or ask your expertise, saan ka po Okay nila po. makakontakt? Napaka-active ko po sa IG. So, makita po nila yung Zinyorita Aubrey. Yun po yung aking IG account. So, Ilalagay din po namin sa description, Sa description. yung Apo. ano niya. Ayan, yung, at mga Señorita links. Aubrey, hanapin nyo lang po. Then, makikita nyo yung mga sayaw, mostly sayaw, makikita nyo doon. And yun. Ayan. Ayan, so abangan nyo po. Sasali kami sa... Oo, sa- bibigyan ka Yes, ng overnight tama. passes. Oo. Correct. Mm-mm. So, yun. Okay. It's, So, maraming salamat. May ikaw, Box, baka meron kang gustong shoutout. yun po, good luck po sa ating mga teachers. Malapit na po yung exam ninyo, May 28, 29, 30. Bakbakan na po tayo sa review. So, yun lang. Nop UAE. Ayan. So, okay. So, muli, ako po si Rage Ako po si Box. at si Miss Aubrey. Maraming salamat Maraming sa Thank you Salamat, very ma'am. much po Thank sa you very inyo. much. God bless po. God More bless po. power. Sana makabalik kayo. Opo. Balik po tayo. Okay po, bye-bye. Salamat. Batibot.